Upang palad. So ngayong gabi, handa na ba tayo? Amen. Amen ba? Amen. Ayan ang gusto kong matin. Mayroon tayong amen at medyo masarap ang ating pagtitipon ngayong gabi. Excited ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Good. So ngayon, kung excited tayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 10. At gusto ko sanang manatili yung excitement natin habang ating tatalakayin ang isang mabigat na mensahe ngayon. Ito yung mangungusap sa atin. Mas maganda yung tayo muna ay nagkakilanlan ng ating sarili para makita natin ang salita ng Panginoon. Matthew chapter 10 verse 34 hanggang 42. Matthew chapter 10 verse 34 hanggang 42. Kung nandiyan na kayo, babasahin natin. Medyo mahaba-haba ito ng konti. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at kanyang ina, at manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Bigat nito, mga kapatid. At ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan dito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo dito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, alang-alang sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid, alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, ang inyong pong mga salita ay mahiwaga sa aming pong normal at panlamang kaisipan. Ngunit sa tulong ng inyong banal na Espiritu, ito'y bibigyan nyo ng liwanag sa aming kaisipan upang kami po ay magkaroon ng kaisipang espiritual, sapagat ang salita ninyo ay Espiritu at maunawaan lamang sa espiritual na paraan. Kaya hinihiling namin ang inyong banal na Espiritu na magpahid ng aming pong isipan upang makita namin liwanag at kaunawaan ng inyong mga salita. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung ating pong susumahin ang ating pong binasang bahagi ng kasulatan, ay masasabi ko sa isang salita. Pagkukwenta. Kwentahin. Marunong ba kayo magkwenta, mga kapatid? Mahalaga bang magkwenta? Alam ko naman, hindi kayo bababa sa jeep pagka hindi nyo nakwenta yung sukli, ano? O di kaya, kung kayo naman ay walang panahon na magkwenta dahil nagtitiwala kayo sa jeepney driver, hindi niya nakukwenta. Pero napakalaga ang pagkukwenta dahil, lalo na kung tamang-tama na lang yung pera mo at bilang na yung sukli, paano mo gamitin ito? Talagang pupuntahin yan. Napakalaga po ang magkwenta. At hindi lang sa pera tayo magkukwenta, pati sa panahon. Kinukwenta natin yan. Pati sa ating trabaho, kinukwenta natin yan. Alam mo, sa buhay ko, nagkaroon ako isang pinakamalaking bahagi ng buhay ko na talagang napakalaga ang kwentahin ko ang aking buhay. Narinig nyo na yung kwento ko sa aking pamilya nung kami napunta roon sa Bisaya. That was 1987, 88.
Hindi pa. Bago pa ako maging Kristiyano pa. At alam mo naman, probinsya, inuman, dahil pista. At ngayon, nagpasikat ako para sumakay ng bangka. Kasama ko ang asawa ko, dalawang anak ko si Ramil at si Buboy. Maliit pa sila. At sabi ng mga kainuman ko, wag na pare, huwag ka nang sumakay dahil delikado, maalon, at saka lasing ka. Tsaka yung bangka, maliit para sa inyong magpamilya. Hindi, kaya ko yan. Papakita ko sa mga anak ko paano kung sumisid sa ilalim. At gagapangin ko yung bato sa ilalim sa malalim. Ganun nga nangyari. Pero siya sumisigaw na, sabi niya, Papa, huwag kang lumundag. Tumayo na ako sa bangka para lumundag. Pagtayo ko, akma ko ng lundag, lumubog yung bangka. At siya naman, umalis din sa bangka, natilapon siya, kaya pagdaig kong ganon, pagtaas ko nakita ko hiwala yung asawa ko at mga anak ko, pareho silang nasa bingit ng kamatayan. Napakalaga yung moment na yun. Napakalaga nung sandali yun. Kailangan sa segundo lamang makwenta mo ang buhay ng iyong pamilya. Kwentahin mo alin ang mas mahalaga. At sa biyaya ng Diyos, tinuruan niya ako paano kong gawin na masagip ko silang pareho. Ayaw kong mawala ang asawa ko, ayaw kong mawala ang mga anak ko. At ako rin, ayaw ko rin mawala sarili ko. Pero sa biyaya niyon, doon ko napagtanto ang isang kahalagahan ng pagkukwenta ng buhay. Na bilang mananampalataya, bilang Kristiyano at hindi pa Kristiyano, napakalaga kung kwentahin natin ang buhay natin. O ikay Kristiyano, ano ba ang kahulugan ng buhay mo dito? Anong pagkukwenta mo sa buhay mo? At ikaw kung hindi pa Kristiyano, anong ginagawa mo? Anong kwentang ginagawa mo? Anong pagbibigay ng halaga sa lahat ng desisyon mo? Mananatili ka labang sa lupa, napatungo sa kapamakan, o magkaroon ka ng desisyon o pagkukwenta na napakalagang mapakay Kristo. Itong binasa natin ay isang bagay na kung saan napakadakila na ito, na tayo rito tinuturuan ng Panginoon paano po magkwenta ng ating kahalagahan. Kwentahin mo ang halaga ng pagiging Kristiyano. Natingnan natin ang tatlong mahalagang bahagi ng isang tunay na Kristiyano kung paano palagahan ang pagkukwenta ng buhay. At kung ikaw hindi pa Kristiyano, dito mo rin makikita, kwentahin mo ngayon, ano ba ang buhay sa mundong ito. So, unang-una natin dapat kwentahin na tinuturo dito, implikasyon, ini-imply, ipinapahulugan. Unang-una, kwentahin natin bilang Kristiyano ang halaga ng bangayan sa pamilya. Bangayan sa kapwa-tao. Bilang Kristiyano, hindi maaring walang bangayan sa kapwa-tao. Verse 34, ang sabi ng Panginoong Hesus, nung kanyang kausapin ng kanyang mga alagad, na tila ang sanlibutan nagkakasundo, ang mga Pariseo, ang Eskriba, mga Sadusiyo, na iba't ibang kanilang paniniwala, pero nagkasundo silang patayin si Kristo. Alisin si Kristo sa kanilang buhay. Kaya ang Panginoon nagtungo at tinuruan niyang kanyang mga alagad upang malaman ng mga alagad na huwag kayong tumulad sa mga taong yan, sapagkat ako'y hindi na parito upang magdala ng kapayapaan, kundi pumarito ako upang magdala ng tabak. Tingnan sa verse 34, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Now, ang tabak dito, mga kapatid, alam naman natin, kung ano yung itsura ng tabak. Ito ay matalas, pamputol, panghati, pangwasak. Pero ang tinutukoy sa banal na kasulatan ng tabak ay tungkol sa espiritu o banal na salita, at ito ay magkabilang talim. Now, bilang tignan natin ng background itong verse na ito, ang sinasabi ito ng Panginoon, purihin natin ang Diyos. Dahil totoo, ang buhay Kristiyano ay masaya at mapayapang tunay. Pero,
Hindi ito ganon palagihan. Sapagat ang pagiging Kristiyano, ito'y simula ng bangayan. Ito'y simula ng awayan. Ito'y simula ng alitan. Mismo, magmumula sa iyong kasambahay o sa iyong tahanan. Kaya kailangan, dahil di maiwasan ng Kristiyano ang bangayan, dalawang bagay ang kanyang dapat tindigan. Una, tindigan niya o manindigan siya sa katotohanan. At ikalawa, magtiis para sa katotohanan. Nang kausap dito ng Panginoon, mga alagad, ang kanyang mga alagad, mga Kristiyano, na para bang sinasabi, huwag kayong masyadong magtiwala sa buhay niyo, masayang buhay natin, sama-sama kayo sa akin, pero hindi yan. Hindi yan ang totoo, half lang yan. At mali rin yung mga kanta sa ating panahon, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Totoo, purihin ng Panginoon, talagang masaya ang tunay na kalagayan ng Kristiyano sapagkat una, taglay niya ang kaligtasan, taglay niya ang buhay na walang hanggan, pero nasa lupa pa tayo, taglay mo ngayon ang bagayan. At yan ay sa iyong pamilya. Kaya unang-una, manindigan ka sa katotohanan. Bilang Kristiyano, alam mo ang katotohanan, kilala mo si Kristo, alam mo ang kaligtasan, alam mo ang salita ng Diyos. Now, ang salita ng Diyos dito, lumalarawan sa ating Panginoon, the living Word. At ikalawa, lumalarawan din sa written Word, ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ang sabi ni Kristo, hindi ito para pagkasunduin lahat ng relihiyon. Lahat ng paniniwala ng tao, magkaisa kayo kahit ano pang relihiyon ninyo for the sake of tao lang tayo. Hindi. Ang salita ng Diyos magkakaroon ng tabak. Kailangan putulin, alisin, gibain ang lahat ng paniniwala ng tao at magkaisa lamang sa isang totoong pananampalataya. Kaya bilang Kristiyano, manindigan tayo sa katotohanan. Bakit kailangan ng tabak o bakit kailangan ng bangayan? Tatlong dahilan. Una-una, kailangan natin ng tabak dahil lahat ng tao naalipin ni Satanas. Kailangan natin na ang lahat ng inalipin ni Satanas ay ating putulin ng kanyang relasyon doon, ang kanyang pagkalipin at atin siyang kunin. Ang sabi nga ng Panginoon sa Mark chapter 3 verse 27, ngunit walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao. Tumutukoy dito, walang makakapasok sa kaharian ni Satanas. Malakas na tao ang turing dyan, sabi ni Jesucristo. Mark 3:27. Walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, lahat ng tao, ari-arian Satanas. At walang sino mang makakaagaw doon, sino mang tao. Pero sabi dito ng Panginoon, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy, malulooban niya ang bahay nito. Ibig sabihin, mayroon pang mas malakas kay Satanas at si Satanas kailangang gapusin upang ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga inaliping mga tao ay makuha. Yun ang layunin noong Panginoon natin. Lahat ay alipin ni Satanas kaya kailangan ang tabak upang sila ay makalaya sa pagkalipin kay Satanas. At dahil dyan, sila alipin ni Satanas, ang tawag po ni Pablo dyan, sila alipin ng kadiliman. Ephesians chapter 5 verse 8. Ganito ang sabi niya sa mga Kristiyano na ngayon ay ligtas na. Ang sabi niya, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumapit kayong gaya ng mga anak ng liwanag. No, bakit po ngayon ang mga taong dating alipin sa Satanas na nasa kadiliman ay lumalakad na sa liwanag sa Panginoon sa Kristo? Dahil sa tabak. Dahil sa tabak. Kailangan magkaroon ng division. Magkaroon ng redemption. At hindi lamang sila'y alipin sa Satanas at nasa kadiliman sapagkat lahat ay nagkasala. Right? Lahat nagkasala. Roma 3:23, ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan nila ng tabak upang makalaya sila sa pagkaliping yun. Yun ang layunin ni Kristo. Si Kristo hindi para naparito para
pagkasunduin ang lahat ng relihiyon, okay, magkaisa na kayo. Sige, huwag niyo kong intindihin, ang layunin ko lang magkaisa. Hindi. Ang layunin ng Panginoon, biyakin yung gawa ng Satanas sa buhay nila. At alam niyo pa paano ginawa ni Kristo yon? Siya ang umako ng lahat ng sigalot ng kanyang mga taong alipin ni Satanas, nasa kadiliman. Siya mismo ang namatay. Yun ang pinakatabak, pinakapanghati sa sumpang ginawa ni Satanas. Namatay si Kristo para doon sa mga taong yun. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para magbigay ng kapayapaan, kundi naparito ako upang magbigay ng tabak. Magbigay ng tabak. Ibig sabihin po, na ang mga taong nasa pag-aaral ni Satanas, nasa kadiliman dahil nakasalanan, ang lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. Lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. Ang sabi sa Biblia yan, kayo, ang mga tao ay tulad ng naliligaw na tupa. Tupa dahil sila nilikha ng Diyos. Pero dahil sila inalipin Satanas, naging kambing sila. At may kanya-kanya silang paniniwala, may kanya-kanya silang relihiyon. Now, maaari bang maligtas ang iba't ibang relihiyon? Isa lang ang kaligtasan at yan ay si Kristo. Kaya kailangan ng tabak upang sila makalaya doon. Yan ang layunin ni Jesus. Tignan sa verse 35 sa ating text. Sapagkat pumarito ko upang palabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at manugang na babae at ang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay sarili niyang mga kasambahay. Yan po ang Kristiyano. Pag ikaw naging Kristiyano, puso mo ay kay Kristo, layunin mo ay kay Kristo, pag-ibig mo ay kay Kristo, at ang layunin ni Kristo, makalaya ang makasalanan mula sa pagkaalipin sa kadiliman, kailangan magkaroon ng tabak upang sila'y makalaya. At bilang Kristiyano, yun ang ating buhay. Napapansin nyo ba, mismo sa bahay natin, kaaway natin, tatay natin, nanay natin, mismo mga anak natin, nasisirayan ng utos nanay eh. Kaya yung mga batindi dyan, bakit palipat-lipat ang relihiyon? Hindi nyo ba nalalaman? Dahil yun ang patunay na isa sa inyo, sa inyong pamilya, hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang pangalan ni Kristo. At dahil siya may dalang Kristo, ang layunin ni Kristo ay hindi kapayapaan sa bahay, kundi magkaroon ng totoong pagkakilala. At upang magliwanag, upang makilala ng mga kasambahay ang katotohanan, dapat ang isang Kristiyano nagliliwanag, nagtuturo, nang sa ganun magkaroon ng pagtatalo dahil sa Ebanghelyo. Hindi po pagtatalo dahil ano lamang, tawag ito, discussion o debate lamang, pagalingan. Hindi. Pagtatalo sa totoong kaligtasan, totoong relasyon. At bilang anak, minsan, palalayasin ka ng tatay mo. Palalayasin ka ng nanay mo. At yun na nangyari, binasa natin kanina sa Acts. Kaya ang mga Kristiyano noon, naipon sila na 5,000. Dahil nagsimula sa 120, itong 120 na ito, na sila nanalangin, bumaba ng banal na Espiritu, salita sila ng iba't ibang wika. Ang sabi ng mga tao, nasisira ng bait siya. Pero pinaliwanag ni Pedro. At nung ipaliwanag, marami pa ang nadagdag. 5,000. At yung 5,000 na yun, kaya sila nagkatipon ang iglesia. Bakit? Hindi na sila tinanggap sa bahay nila. Sinipa na sila. Magulang ka, sinipa ka ng mga anak mo. At higit sa lahat, inagaw lahat ng ari-arian mo ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga, ang mga Kristiyano nagkakaisa yan. Sapagkat sila yung nagkakaintindihan. Ngunit, ang utos, mababasa natin sa Acts chapter 1, ang sabi ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi. Una, saan? Sa Jerusalem. Tumutukoy yun sa iyong tahanan. Pagkatapos, saan? Sa Samaria, sa iyong kapitbahay. At susunod sa lahat ng dako ng lugar kung nasaan ka. Yun ang ibig sabihin. Tabak ang dala mo. Hindi pagkakasundo. Hindi tayo ng sektarian. Wala tayong problema rito. Jehovah ka, iglesia ko, baptist ako, person ka. Sige, magkasundo tayo. Walang problema yun. Paano magkakasundo? Pagsamba nyo sa Diyos na totoo, ikaw ng Diyos na totoo, yung isa naman sa ribulto, yung isa naman kay Allah, yung isa naman hindi kilala si Kristo na Diyos, paano kayo magkakasundo? Kaya kailangan ng pangayan. Hindi pagalingan, kundi katotohanan. Kaya manindigan ka sa
katotohanan. Yun ang unang-unang dapat kwentahin. Bilang Kristiyano, naninindigan sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Noong tabak dito, alam naman natin, ito po yung salita ng Diyos. Si Kristo yung naparito para putulin niya ang sumpa sa bawat makasalanan at sila'y nakalaya. Wala na si Kristo ngayon, pero iniwan ang kanyang salita, ang Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo, ito yung tabak ng Espiritu, taglay natin. At hindi lamang taglay natin ang Biblia, taglay din natin si Kristo sa ating puso. Kaya imposible ang isang Kristiyano na walang pag-uusig at walang pagsubok sa kanyang sariling sambayan. Kung wala pong pagsubok sa sambayan, kayo'y nagkasundo, ibig sabihin, hindi ka nagliliwanag. Hindi makita sa iyo si Kristo. Tingnan ang sabi rito sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng mga utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ano ibig sabihin dito? Kapag ikaw ay isang Kristiyano at pinahayag mo ang salita ng Diyos, magkakaroon talaga ng ano yan, yung talagang igtingan ng galit ng kapwa, sapagkat alam nilang mali siya. Pero dahil sa iyong pangungusap, yung salitang yun pumapasok sa kanyang kaibuturan, sa pinaghiwalay ng kaluluwa at spirito, sa butot kasukasuan, na makita niyang mali talaga siya, pero dahil siya'y alipin ni Satanas sa kanyang pride, mayroong labanan. Mayroong labanan. Meron mo iba tumatanggap pero hindi todo. Kaya tumatanggap, minsan ginagawa niya yung mabuti, pero pag wala yung mga nakita sa kanya, ginagawa na naman yung hindi tama. Kasi nakibagay-bagay lang. Pero hindi pa talaga pumasok sa kanyang kaibuturan ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito yung pumapasok eh. Ano ba talaga ang sanhi? Ano ba talagang ugat ng lahat ng ito? Bakit hindi magkaunawaan ang buong pamilya pagdating sa kaligtasan na kay Kristo lamang? Papasok yan. At yan ay ilalantad ng salita ng Panginoon. Ganito ang sabi, Ephesians chapter 2, verse 11. Ephesians 2, verse 11. Layunin ni Kristo. Kung bakit kailangan natin ng tabak. Hindi lamang ang tabak naghihiwalay, kundi ang tabak din ang siyang nagpapahilom. Ito ay sumisira, pero ito ay gumagamot. Yan ang ganda ng salita ng Diyos. Sisirain yung dati mong buhay, paniniwala, pero gagamutin ka sa totoong pananampalataya. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, verse 11, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano doon, kaya nga, alalahanin ninyo na nung una, kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na dituli, ng mga tinatawag na tuli sa laman. Ibig sabihin, hindi mananampalataya. No? Ng mga, sabi mananampalataya daw, na ginawa ng mga kamay ng tao. Na ng panahon yun, kayo ay walang Kristo. Mayroon kayong relihiyon. Naniniwala kay Kristo, tao lamang o Diyos lamang, pero wala kayong Kristo. No? Walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan ang sinabi. 13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus kayo, na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, nagiba po yung pagkahiwalay na yun at sila'y nakapanumbalik. Verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. So napakalaga po yung ginawa ni Kristo. Binuwag niya lahat ng mga relihiyon. Ako, ano bang relihiyon ko? Katoliko. Kayo, anong relihiyon mo araw? Giniba na lahat yan at pinag-isa kay Kristo. Upang magkaroon
ng totoong kapayapaan. Pag sinabi pong kapayapaan, hindi yung kapayapaan ng pagpaligid. Hindi. Kundi kapayapaan natin sa Diyos. Kasi tayo'y kaaway ng Diyos. Wala tayong kapayapaan, wala tayong pakakasundo sa Diyos. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng peace. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, kapayapaan. Kaya, ang una po natin gawin, pagdating po sa bangayan, ito po'y malusog na bangayan. Hindi ito away-away sa laman. Kundi ito po ay bangayan tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Manindigan tayo sa katotohanan at ikalawa, magtiis para sa katotohanan. Ang sino mang hindi makapagtiis, umalis. Di ba? Ganun ang kasabihan. Now, ang Kristiyano mapagtiis yan. Bakit po? Taglay niya ang Espiritu ni Kristo, nagtaglay ang tinatawag na long suffering. Napakahabang pagpapasensya. Kaya nga, kayong mga may bahay, pasensyahan ninyo ang inyong mga mister. Kayo mga magulang, pasensyahan ninyo ang inyong mga anak. Dahil sila ay gapos ni Satanas, sila'y nasa kadiliman, taglay nilang kasalanan, napakahirap pong alisin yan. Maliban na lamang sa tabak ng salita ng Diyos, yun lamang ang makapagbubuwag sa kanila upang kayo naman ay magkaisa. Magkaisa. Magtiis. Tiis lang. Huwag niyo apurahin. Hindi kayo magliligtas sa inyong anak, hindi kayo magliligtas sa inyong asawa, kundi ang Diyos. Ang atin lang kailangan, tayo ang nagdadala ng tabak. Dapat hindi tayo magkasundo sa pamilya. Pwede pa yun? Anak mo, drug addict. Anak mo, kriminal. Nanay mo, magnanakaw. Tatay naman, smuggler. Pwede ba magkasundo yun? Sa kasamaan nagkasundo. Pero hindi pwede magkasundo yun. Maliban ang isang drug addict ay naging Kristiyano, ang isang magnanakaw naging Kristiyano, ang isang ganito naging Kristiyano, nagkakaisa ka kay Kristo. Yun ang totoong kapayapaan. At yun ang layunin ng tabak. Yun ang layunin ng salita ng Diyos. Ikalawa, hindi lamang kwentahin natin ang halaga ng bangayan bilang Kristiyano, kwentahin din natin ang halaga ng pananalig sa Panginoon. Dito natin kailangan yung ating trust sa Diyos. Hindi ito mumurahing pananalig sa Diyos. Ngayon, nananalig ako, bukas may problema, ayaw ko na. Manlalamig na naman. Hindi yan. Second hand lang yan. Dito kailangan natin kwentahin yung ating totoong pananalig sa Diyos. Ang pananalig dito, walang katapusang pagtitiwala sa Diyos. Walang katapusan. Hindi ito one-time event. Nanalig mo ako sa Diyos noong 1987. Pero nasaan ka ngayon? Hindi po yan one time, kundi process. Proseso yan. Lumalago araw-araw. Kaya kwentahin natin ang halaga ng ating pananalig. 37 to 39 sa ating text. Dito ang sabi. Ang umiibig sa ama o ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kwentahin mo. Kwentahin mo, tiwala mo sa Diyos dyan. Then 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ibig sabihin, nagsisikap siyang huwag masangkot sa gulo ng Ebanghelyo. Intindi na lang nyo na yan. Iba yung paniwala niya, bahala siya. Basta huwag tayo magkagulo sa bahay. Ang sabi diyan, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin. Dahil sa dinala niya si Kristo sa kanyang pamilya. Ang sabi diyan, siya makakatagpo nito. Siya makakatagpo ng buhay. Kaya dito, sa pananalig natin, dalawang bagay din na dapat natin timbangin. Una, timbangin natin ang ating pag-ibig. Ikalawa, ilapat natin
ang pag-ibig nito sa ating pamilya. At ikatlo, at iba pala, ibigin mo ng una ang Panginoong Jesus. Isa-isahin natin. Upang makwenta natin ang halaga ng ating pananalig bilang Kristiyano. Timbangin ang iyong pag-ibig. Sino ba ang iniibig mo? Mabigat itong sinabi ng Panginoon dito sa 37. Ito ay karapat-dapat na pag-isipan natin ng buong lalim at buong tiwala sa Kanya. Ang sabi niya, ang umiibig sa Ama, umiibig sa Ina, nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag niyo ipagkakamali yun. Ang sabi diyan, ang sino mo umibig sa Ama at sa Ina nang higit sa akin. Ibig sabihin, mahal mo rin ang iyong ina, Ama. Pero, dapat, hindi humigit sa Diyos. Kaya timbangin mo ang pag-ibig mo. Pag inibig mo ang Diyos, sa talikuran mo ng mga magulang mo, umiiwas ka lang sa bangayan. Mawawalan ka. Kaya sabi diyan, ang umibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Timbangin mo. Ito ba, tinuturo ka ng Diyos na sumunod ka lang, iwanan mo ng pamilya mo? Hindi. Hindi. Timbangin mo. Hindi ito usapin kung sino iibigin mo. Kundi ang usapin dito, paano mo isasagawa ang pag-ibig mo kapwa sa Diyos at sa iyong pamilya. Paano mo isasagawa ang pag-ibig nito? Kaya ikalawang punto, ilapat mo ang pag-ibig mo sa pamilya. I-apply mo. I-apply mo ang pag-ibig mo sa pamilya, hindi ang pagbibigay sa luho ng iyong pamilya. Alam mo, Brad, mahal ko yung anak ko eh. Minsan di ko talaga napapalo yan. Ano sabi sa Biblia? Paluin ang anak. Sapagat ang pamalo ang siyang magbubukas ng kanyang isipan tungo sa liwanag ng kabanalan at katwiran. Pag sinabing hindi mo pinapalo, pinababayaan mo siyang lumangon dyan sa kalsada, nagmumura, lahat ng bisyo, bahala na, ugali niya, lumalaban sa magulang, kasi ayaw ko nasaktan anak ko, kaya pinabayaan ko, kaya tinan mo, ugali ko siyang hayop. Dahil sa pagmamahal mo sa kanya, timbangin mo ang pagmamahal. Hindi ito usapin kung sinong inibig mo at dahil kundi isagawa, paano mo isagawa ang pag-ibig mo? Bibigay mo luho niya, kaya pa, talaga ako nagsikap po. Talaga overtime ako kasi yung anak ko gusto talaga ng tab. Gusto talaga niya yung Samsung na yung 10.1 kasi kailangan daw ng research. Hindi ba may computer niyo? Oo, pero gusto niya, dala-dala niya yung pag nag-research eh. Kaya talagang hanggat maaari, nangutang ako. Wala na akong tulog. Overtime ako. Kita mo yung iPod ko, lalaki Brad, no? Yung pag-ibig mo, luho. Minsan yung luho niyan, yun nagpapahabang sa kanila. Hindi pag-ibig yun, kundi pagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kundi, ang tamang pag-ibig sa pamilya ay ang pagbibigay ng liwanag ng kanilang daan. Liwanag ng kanilang kaligtasan. Proverbs 22 verse 6, sanayin niyo inyong anak sa daang dapat nilang tutunguhin upang sa kanilang pagtanda hindi nila ito tataligtan. Sanayin sa bata pa lamang, ano man pinag-aralan na, huwag mong bibigyan ng mga laruan niya ng mga hunting knife. Pero mo, kalaya mo, 2 taon pa lang, hunting knife na, Armalite ang hawak. Anong tinatayo mo sa isipan ng mga bata? Pag rebelde, gera ito. Pero kung Bible, salita ng Diyos, sinuturo mo, binibigyan mo sila ng takot sa Diyos, hindi takot nanginginig, kundi respeto at pagmamahal sa Diyos. Alam nyo, hindi nila ito kakalimutan. Hindi pagbibigay luho, kundi pagbibigay ng liwanag sa kanilang patutunguhan. Psalms 119 verse 105, di ba sabi? Ang salita mo, O Diyos, ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Salita ng Diyos po, kailangan ituro sa mga bata. Hindi pagbibigay ng mga agang mga gadget. Pero mo, sa worship, Pero kung nagpipreach na, nagmumula na yung pisngi noong preacher. Pero pinanganak, pinabay, nagtatab.
Nagpe-Facebook yung mga teenagers sa upuan, no? Ano nakukuha nila doon? Bakit? Mahal ko na kayo. Ano po? Ayaw ko siyang pagsabihan. Pero actually, tinuturuan mo siyang maging rebelde sa iyo at sa Diyos. Kung gayon, kung ilalapat mo pag-ibig mo sa iyong pamilya, dapat may sakripisyo ka. Magsasakripisyo ka talaga sa iyong buhay. Paano yung sakripisyo? Well, actually, hindi naman talaga sakripisyo ito, kundi ilapat mo lang pag-ibig mo. Unang ibigin mo ang Panginoong Hesus. Yun ang sacrifice. Pag sinabi mong ibigin mo ang Panginoon Jesus, kailangan lahat ng prinsipyo mo ay mula sa Panginoon. Sa iyong mga anak, paano mo siya turuan, paano sila lumakad, paano sila mag-aral, paano sila kumilos, paano sila umasal, dapat sakripisyo yan dahil yung pag-ibig mo sa Diyos, sa Panginoon, siya ang mamamahala sa anak mo. Kaya anak mo, godly, maliit pa lang. Pero hindi ko naman tinataas yung aking apo, galing kami kanina. Si Ay. Marami pa siyang mga dapat ituwid sa apo ko. Dahil minsan sa akin din kailangan aking pagkakamali bilang lolo, natuturuan ko rin siya ng hindi tama. Pero dahil ang kanilang magulang walang tigil sa pagtuturo, kalayo mo, alphabet yan, isa-isang letter, alam niya ni Aye, pakita mo anong letter ito. Bakit nalaman ni Ayon? Training. Pagsasanay. Nagulat ako. Ha? Pero hindi ko siya bumasa ng word. Pero bawat alphabet, alam niya. Paano nangyari yun? Naglalaro kaming tatlo, lola at lolo. Sabi ng mami niya, Ay, maligo ko muna. Ayaw! Sabi ni Zay, "Tino mo, Papa, umahanga ka sa apo mo, pero tino mo, yung rebelde." Yun lang sabi ko, yan ang tapat ko. Ang tama ang Biblia ng bata sa sinapupunan pa lamang makasalanan niyan. At lalabas yan, magre-rebelde sa iyo. Pero sabi ng mami niya, Ay, liyo ka muna. Opo. Sa isang salita, sabi niya, ayaw niya. Pero sabi nung lapitan siya ni Lloyd, Ay, you'll take shower. Opo. Say babay to lolo. Babay siya. Na bakit na nasunod yun? Training. Tinuturuan yung anak mo. Hindi ko sinasabing magaling sila, no? May flaws pa rin ng mga magulang. May flaws. Ibig sabihin ng flaws, mayroon silang mga latak, mayroon silang mga scratch, mayroon silang imperfection sa buhay na patiba. Pero, dahil po sa training, tinuturuan ang mga bata na sundin ang magulang dahil yan ang utos ng Panginoon. Dahil inibig na mag-asawang Panginoon, sinusunod nila kung anong utos ng Panginoon para sa kanilang mga anak. Kaya ang mga anak, ang kanyang anak ay natututo kahit sa udyok. Kaya itong turo rin sa atin, mahal natin ang ating mga anak, then i-sacrifice natin, mamuhay tayo sa pag-ibig sa ating Panginoon. Paano natin ibigin ng Panginoon? John 14:15, ang sabi ng Panginoon, kung taglay mo ang aking salita at sinusunod mo, ikaw ang umiibig sa akin. Hindi nangangahulugan lang tayong pag-ibig sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating asawa, higit ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang ginagamit natin para sa kanila. Yun po yung tabak para sa kanila. Para sila mahiwalay doon sa likas na makasalanan. Ito sinasabi bilang mga magulang. Matthew 6:33. Okay? Alam natin ang context ng Matthew 6. Worries, anxieties, no? Nag-worry ang lahat ng tao rito tungkol sa material na bagay, pagkain, inumin, pananamit, lahat. Turo ng Panginoon, kayo mga alagad ko, huwag kayong tumulad sa mga hintil, ang sabi sa verse 32. Sabagat ang mga hintil, ibig sabihin mga hindi Kristiyano, hanggang nila, worry sila, nag-aalala sila sa material na bagay sa mundong ito. Pero kayo, mga alagad ko, unahin nyo hanapin ang karera ng Diyos at ang katwiran nito. At idaragdag ko sa inyo ang lahat ng bagay.
Kung iniibig natin ang Panginoon, tinitimbang natin na kailangan natin ibigin ng Diyos para maibig natin ang ating pamilya, then obey His Word. Dahil mahal natin ang Panginoon, sundin natin. Gamitin natin yung ating pag-ibig sa Diyos na siyang pag-ibig natin sa ating pamilya. Yan po yun. Yung tabak na sinasabi ng Panginoon, kung isipin mo sa physical na isipan, masama yun. Kalahin mo. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo na ibigin yung tatay nanay mo, iwanan mo na. Para maging Kristiyano ka lang. Hindi siya na ibig sabihin. Hindi mo na ibigin? Hindi yun. Ibigin mo pamilya mo. Pero paano mo maibig ang pamilya mo? Dapat taglay mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Dahil ang tanging pag-ibig sa Diyos ang siyang maging solusyon sa iyong pamilya. Kung wala kang pag-ibig sa iyong asawa, pababayaan mo siyang hindi atin, hindi magbabasa, magmumura, gagalit. Dahil ayaw mo masaktan ang asawa mo. Mali yun. Hindi yun ang prinsipyo ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang hindi umibig sa Diyos na higit kaysa kanyang asawa, anak, hindi siya maging karapat-dapat. At hindi lang yun. Magpasan ka ng krus. Hindi yung sabi sa 38. At ang hindi magpasan o nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa atin. Ano bang krus? Sa ating panahon, pag sinabing, talaga ang bigat ng krus ko. Ano ibig sabihin nun? Ha? Sinasabi natin na ang bigat ng problema ko. Yung mga anak ko niyan, yan ang krus sa buhay ko. Sana nakapag-abron na ako kung hindi yung mga anak niyan. Di ba? Krus ko talaga sa buhay. Yung mister ko, krus ko talaga yan. Sa gabay sa buhay ko, kaya kailan, siguro, hiwalayin ko na yan. Para masunod ko na yung gusto ko. Krus sa buhay ko yan eh. Maaring yan ang krus na tinutukoy ang mundo, pero hindi ang krus na tinutukoy ng Panginoon. Dahil ang krus dito na tinutukoy ng Panginoon ay mayroong pag-ibig. Si Kristo po, napako sa krus dahil sa pag-ibig sa mga makasalanan alipin ni Satanas na sa kadiliman dahil makasalanan. At tayo bilang Kristiyano rin, taglay natin ang pag-ibig kay Kristo, dapat pasandin natin ang krus. Ano ngayon yung krus na ito? Ang iyong mga anak. Hanggat hindi mo siya napagtiisan, nagabayan ang buhay niya simula sa kanyang pagsanggol hanggang sa kanyang paglaki upang siya maging mananampalataya, pinababayaan mo siya. Pero kung yan ang pinagtitiisan mo, yan ang krus mo. Ang krus natin, mga pamilya, mga magulang, ay yung dalhin natin ang ating pamilya, ang ating magulang, ang ating mga kapag-anak, ang ating mga anak, kay Kristo. Yan, sapagkat ang sabi ni Panginoon, kung hindi kayo magpasan ng krus, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Meaning to say, hanggat hindi nyo nagagawa na akayin ang inyong mga magulang, ang inyong pamilya, tungo kay Kristo upang sila maligtas, totoo niyan, hindi ka talaga makakapasan ng krus na yun sapagkat kailanman, hindi ka naging ligtas sa krus ng Kristo. Hindi gawain ng Kristiyano niya. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga tao ngayon, mas gusto pa nilang magpasan talaga ng literal na krus. At magpapalo-palo sa likod para sugatan, paniwala nila sila ay karapat-dapat na sa Diyos. Hindi po. So ano po yung krus na tinutukoy? Ito yung pag-ibig at pagtitiis natin sa ating pamilya upang sila'y unawain na isang araw madala mo siya sa paanan ni Kristo. Ano man ang halaga, kapalit nito sa buhay mo, gawin mo. Si Dr. Ofelia, kilala niyo, no? Sa Cebu, siya yung asawa ni Pastor Nene. Si Dr. Ofelia, ang alam ko background, hindi ko ganong kilala sa pero ang background niya, siya po isang Muslim. Sa Mindanao. Si Dr. Ofelia. At siya ay naging asawa ni Pastor Nene. At dahil mahal niya si Pastor Nene, dahil taglay niyang pag-ibig niya sa Panginoon, at alam niya na si Pastor Nene ay talagang pastor at lingkod ng Diyos, full time. Alam ginawa ng doktora? Iniwan niya ang kanyang pagkadoktor. Dahil ang pag-ibig niya sa Panginoon ay mailapat niya sa kanyang asawa.
Kaya ang tawag niya sa mister niya, boss. Bilang pagpapadama ng kanyang pagpapala. Boss. Lahat ng gusto, lahat ng kailangan ni Pastor Nene, hindi na kailangan magsalita Pastor Nene. Hindi na kailangan mag-utos. Alam na ni Dr. Ofelia. Paglilingon si Pastor Nene, alam ni Dr. Ofelia kung anong kailangan ni Pastor Nene. Bakit? Inibig niya ang kanyang mister. Dahil ang pag-ibig na taglay niya, pag-ibig ng Diyos. Lalo na nung sila'y magkaanak. Nung sila'y magkaanak, inibig ni Dr. Ofelia ang kanyang mga anak. Pinaguyod niya. Pinagtiisan niya. Siya ang nagkasikaso. Dahil ang kanyang asawa, buong iglesia naman ang inisikaso. Ngayon, tatapos na ng doktor itong bunso, si bunso, si Guapo. Pero yung kanyang panganay, si Dave, ngayon ay full-time na rin sa church. May pinag-aralan ito. Pero dahil niyang mahal niyang ang Diyos, no? Mas inibig niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya ay mas ila. Lapat niya ang pag-ibig sa mga mananampalataya at sa mga bisita. Para matignan niya ang kalagayan nito. Pero si Dr. Ofelia nasa likod lang. Hindi siya umeksena. Hindi mo marinig na kinakastigo niya ng salita yung kanyang mister, kanyang mga anak. Sinusunod niya ang prinsipyo ng Diyos. Inibig niya. Ngayon, mayroon siyang karamdaman. Late stage ng kanyang kolon, mamamatay na siya anytime. At si Pastor Nene umiyak daw sapagkat mawawalan na siya ng companion sa matagal na panahon. Kasi ito si Dr. Ofelia, kahit may naramdaman, hindi talaga yan nagreklamo. Pero alam namin, mayroon na siyang karamdaman kasi since 1995, nakita ko na siya sa mumo, payat na talaga siya. Hindi siya makakain ng marami kasi mayroon siyang problema talaga sa pituka. Pero hindi siya dumadaing. Nalaman na lamang itong last week na sumuka, kala nila LBM lang, pero doon nalaman, late stage na siya. Stage. Ibig sabihin, hindi lang first, third, fourth, kundi late na talaga. Pero hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos. At ang sakripisyo sa kanyang mga anak, ngayon nakikita niya. Itong panganay, hindi pa miyembro. Pero I hope na itong nangyari sa mami niya, talagang ibibigay na rin niyang buhay sa Panginoon. Alam niyo, paano po nataguyod yung mga anak niya mula sa pagkabata hanggang sa tumanda, talagang may takot, respeto sa mga magulang. Nakikita ng buong miyembro yun kung paano lumalaki si David at saka itong love of God. Kinuwenta ni Dr. Ofelia ang halaga ng pagiging Kristiyano sa kanyang pamilya. Ano man ang halaga ng kapalit sa buhay niya, kahit ngayon, kukunin siya ng Panginoon, hindi pag-iwas ang ginawa niya na magkaroon ng bangayan sa bahay, kundi nagtiis, nagtiyaga na magpaliwanag hanggang sa makaunawa ng kanyang mga anak. Kaya naman, panghuli na punto natin, nakita natin, puntahin natin ang halaga ng bangayan sa kapwa. Kalawa, puntahin natin ang halaga ng pananalig sa Panginoon. Pangatlo, puntahin natin ang halaga ng gantimpala. Mayroong laging gantimpala. Verse 40 to 42, ganito sabi, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kung tayo po'y Kristiyano at ginagawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa ating mga anak, ating asawa, at tinanggap tayo, ang sabi ng Panginoon, ang totoo, hindi ikaw tinanggap, kundi ako. At ang tumanggap sa akin, ang totoong tinanggap nila ay ang Diyos na nagsugo sa akin. Wow! Wow! Then 41, ang tumatanggap sa isang propeta, alang-alang sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. 42,
32. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito sa pangalan ng isang alaga, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng ganyan ba? Kikita niyo yung picture dito. Una, kung tayo po ay naglapat ng pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya at tinanggap tayo, hindi lang tayong tinanggap, kundi si Kristo. At hindi lang si Kristo, kundi maging ang Diyos. At sabi niya, kung ikaw ay tinanggap bilang propeta, hindi isang propeta, but bilang propeta dahil ginagawa mo ang mag-share, tatanggap ka rin naman ng gantimpala bilang propeta. Ibig sabihin, yung iyong tinuruan, magiging tulad mo rin. At kung ikaw ay tatanggapin bilang isang taong matuwid, hindi sinasabing perfectly righteous, dahil matuwid pa lang gawin na mag-share. Ang gumabay sa ating anak, ang gumabay sa ating magulang, isang gawain matuwid yan. Hindi maaaring hindi kayo tatanggap ng mga kantimpalang matuwid. Sila man ay magiging matuwid dahil sa iyo. At kung ikaw ay magbigay kahit gamay lang, no? Ang kinagamyan din na, ang pinakamaliit talagang maibibigay natin sa ating kapwa ay ang isang basong tubig na malamig. Dagdagan mo naman. Gawin mo malamig. At ang sabi, hindi ka mawawalan ng gantimpala bilang isang alaga, isang alipin. Magkakaroon. Na ano po ang pinapahiwati dito? Ang ibig sabihin ito, unang-una, kwentahin natin ang ating gantimpala. Hindi dahil naghahangad tayo ng gantimpala, kundi kwentahin natin ano ba ang maaring ibubunga sa ating buhay na tayo po ay mag-share. Unang-una nun, ikaw ay katiwala ng Panginoon sa kanyang taba. Kapag tayo po ay nagturo ng aral, ginamit natin ang prinsipyo ng Diyos, hindi natin ginamit kung ano yung uso ng sanlibutan. Ang tawag nun, tayo'y katiwala sa kanyang taba. A very, very malaking privilege talaga ito na tayo ay maging katiwala. No, bilang katiwala, mga kapatid, ng taba, halimbawa, kayo ay kumiram ng taba o itak, no? Sa inyong kapitbahay at sabihin ng kapitbahay, o sige, dyan mo na sa iyan, mga 2 buwan kasi alis mo na ako, punta ako sa Mindanao. Ano gagawin sa taba? Gagamitin mo. Pagkatapos, anong gagawin mo sa taba? Iwanan mo roon, nakasok-sok sa putik, o ilagay mo sa dingding, kasabit. Kung ikaw isang mabuting taong pinagkatiwalaan ng isang bagay na malaga, anong gagawin mo? Yes, pupunasan mo yun. Hahasain mo. Paratalasin mo. Paratalasin. Lilinisan mo. Bilang katiwala din ng salita ng Diyos, ng taba ng Diyos. Ang sabi ni Joshua, huwag niyong iwawala sa inyong bibig ang kautusan ito. Basahin niyo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng bagay ayon sa sinasabi ng kasulatan. Hindi sinasabing lahat ng nasa kasulatan masunod mo. Hindi. Kundi lahat ng desisyon mo ay may sasagawa mo ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay Kristiyano, dapat lagi tayo naghahasa ng tabak ng Diyos. Dapat nating binabasa, dapat nating pinag-aaralan nang sa ganun meron tayong may babahagi, matalas palagi. May sinabi ng Panginoon sa kanyang sulat na sabi niya, huwag kayong mag-alala sa oras na kayo ay hulihin at kayo ay alipustahin at kayo ay harap sa hukuman. Huwag kayong mag-alala sapagkat ako ang magsasalita sa inyo sa pamagitan ng Espiritu. Paano mangyari yun? Kung wala kang binabasa, kung hindi mo hinasa ang kaalaman mo tungkol sa salita, wala kang masabi. Pero dahil meron kang alam, may nakatago sa iyong puso, alam mo ibahagi sa oras na yun. Matalas ang salita ng Diyos. Kaya napakalaga po itong pakikinig dahil marami tayong matututunan. Tayo'y katiwala ng Panginoon ng kanyang taba. At malalaman nilang katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa kanila. At hindi lang yun, sa pamagitan mo, dahil ikaw isang katiwala, ikaw rin ay isang bukal ng pagpapala sa iba. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon,
ikaw ang pinagmumulan ng biyaya ng mga taong iyong binabahaginan. Bakit? Una-una, ikaw ay nagiging propeta para sa pamilya mo, sa kapitbahay mo. Ikalawa, ikaw ay nagiging matuwid sa harapan ng mga tao dahil sa Diyos. At ikaw ay, pangatlo, makapagliligtas ng iba dahil sa iyo. Hindi ka tagapagligtas, pero ang trabaho ng Diyos, ang gawain ng Diyos na magligtas sa taong yon, ikaw ngayon ang instrumento para siya ay maligtas. Dahil kung hindi mo ibubuka ang iyong labi tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon, walang pananampalatayang darating sa Kanya. Right? Wala talaga. Kaya nga, yun ang ating isipin. Bukal tayo ng pagpapala para sa iba. Gawa ang Panginoon nagsalita sa atin, pero bago lahat, tayo muna ay dumako sa panghuling mga pangungusap bilang aplikasyon. Paalala na. Una, tanong ko, totoo ka bang Kristiyano? Kung hindi ka pa Kristiyano, hanggat hindi mo sinuko buhay mo kay Kristo, ikaw ay alipin ni Satanas. Ikaw ay nasa kadiliman. At ikaw ay patungo sa kapahamakan. Pero kung pinapakinggan mo ang salita ng Panginoon, maring hindi na magulang mo, kundi dahil ikay dinala sa isang lugar kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos, at ito ay sinampalatayanan mo, alam natin na ikaw ay maliligtas. At ikaw ay maging Kristiyano. At kung ito na may Kristiyano na, sino ang nililigtas mo? May layunin ka bang maligtas ang iyong anak? May layunin ka bang maligtas ang iyong asawa? May layunin ka bang iligtas ang iyong kaibigan? Ang iyong kamag-anakan? Sino ba talaga ang nais mong iligtas? Sarili mo? Sa kahihiyan? Sa gulo? Dahil matitigas ang ulo ng mga tao niyo, hindi ka pinapakinggan, umiiwas ka sa bangayan ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, ikaw mawawalan. Kung Kristiyano ka, mga kapatid, dapat mayroong bangayan sa buhay mo. Hindi nangangahulugan, masama ka, pero ibig sabihin, naliliwanagan sila. Nasisimulang mabuksan ang kadiliman sa kanilang buhay. Makikita nilang sila alipin sa Satanas. Sisimula ang kaligtasan. At ikalawa, tigilan mo ng pag-iiwas. Pag-iiwas sa pananagutan sa iyong anak, sa iyong asawa, sa ibang tao. Tigilan mo ang pag-iwas sa bangayan o sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala mangyayari. Ang utos sa atin ng Panginoon bilang Kristiyano, magliwanag tayo sa kadiliman. Magliwanag tayo sa kadiliman. Kung ating titignan ang salita ng Panginoon sa Jude 1:23. Ganito ang sabi sa Jude, sa aklat ni Judas. Hindi po ito si Judas na Iscariote, kundi si Judas na kapatid o kinakapatid ni Jesus Christ. Sa ating panahon, tutawagin yan si Jude Thaddeus. Ganito ang sabi, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan maging ang damit na dungisan ng laman. Ang ibig sabihin, yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating mga magulang, yung ating kaibigan, yung ating lahat ng mga taong nandyan, sila ay nasa apoy na sa kasalukuyan. Kailangan agawin mo sila. Hindi ka ba naawa sa anak mo, punong-puno ng material, pero ang totoo, sila ngayon ay nagliliyab na sa apoy? Hindi yan pag-ibig. Napabayaan sila sa kanilang gusto. Ibigay mo lahat ng luho. Kundi sa pamamagitan ng iyong pagbahagi ng pananampalatayang tinanggap mo lang kay Kristo, ito po'y pag-agaw sa kanila mula sa apoy ng kapahamakan. Ang tanong ko, Kristiyano ka ba? Ba't hindi mo maagaw yung asawa mo?
yung anak mo, yung magulang mo, kamag-anak mo. Timbangin mo ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa iyong pamilya. Kung iniibig mo yung pamilya, kailangan makuha mong pag-ibig ng Diyos upang ang pag-ibig ng Diyos ang may bahagi mo sa iniibig mong pamilya. Nang sa ganon, hindi ka magsisisi sa bandang huli. Tulad Pastor Nene, may kalungkutan siya, mawawala si Dr. Ophelia. Umiiyak ang kanyang mga anak sa kalagayan ng kanilang ina, pero sila nagpapasalamat sa Diyos dahil kung hindi sa kanilang ina, hindi nila mararating ang kanilang kalagayan na yun. Kaya bilang Kristiyan, hindi tayo ang manunubos. Hindi tayo ang tagapagligtas, pero tanggapin natin ang ating papel na kabahagi sa katubusan ng iyong mga anak, katubusan ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan. Ito ang papel na ibinigay sa atin ng Panginoon. Taglay natin ang pananampalataya, taglay natin ang tabak. Kaya bigyan natin ng halaga ang espiritual na bagay, ang kaligtasan. Unahin natin na tayo pagharian ng Diyos at pagharian ng kanyang katwiran dahil lahat ng ating pangangailangan ikaragdag na lang ng Panginoon. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, mahalaga po ang magkwenta ng halaga sa pera, sa buhay. Pero higit na mahalaga, Panginoon, at bigyan namin ng kahalagahan ng pagkwenta po sa kalagayan po ng aming pamilya. Saan sila tutulog? Sila yung nasa apoy. Dapat namin kwentahin ang lahat ng sandali pahalaga nito upang sila yung maagaw mula sa apoy ng kapamakan. Nawa, Panginoon, pahalagan din namin ang bawat sandali ng aming buhay na kami ngayon ay maharap sa mabibigat na desisyon. Kwentahin namin alin po ba talagang mahalaga. Ano po yung kapalit na maaari naming makuha sa mga maling desisyon. At higit sa lahat, ano po yung kapalit na maaari naming asahan na inyong pagkakaloob sa mga taong nagliliwanag tulad ng isang ilang sa libutan. O Panginoon, magligtas kayo sa aming kaligtaan at magpatibay kayo ng inyong pagkakaloob. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.